Magandang araw sa mga tagapakinig. Narito ang aming grupo upang ibahagi ang di-material at material na kultura ng Benguet, partikular ang munisipalidad ng Itogon, Tuba at Sablan. Magsimula tayo sa munisipalidad ng Itogon. Kung makikita sa mapa, ang Itogon ay matatagpuan sa dulong timog silangan ng Benguet, kaliwang bahagi ng Nueva Vizcaya at kanang ibaba ng La Union. Alam nyo ba na ang Itogon ang pinakamalaking munisipalidad sa buong Benguet ayon sa lawak ng lupa? Ang Itogon ay kilala bilang bayan ng minahan, kung saan dito rin makikita ang una at naglalakihang operasyon ng pagmimina sa bansa. Ang Itogon ay binubuo ng siyam na barangay, kabilang dito ang Barangay Tuding, Barangay Gumatdang, Barangay Virak, Barangay Ukab, Barangay Poblasyon, Barangay Ampukaw, Barangay Luwakan, Barangay Tinungdan at Barangay Dalupirip. Ngayon, alamin naman natin ang kasaysayan ng lugar na ito. Sa pananakop ng mga Espanyol, hinirang ng mga Kastila ang isang katutubo na nagngangalang Kodeng upang maging kapitan sa isang nayon na tinatawag na Balingway. Ang Balingway ay kalaunang itinatag bilang bayan na tinawag na Itokhon. Hanggang sa panahon ng Amerikano, pinalitan ang Itokhon naging Itogon. Ang Tuban naman ay isang munisipalidad sa Benguet na matatagpuan sa ibabang bahagi ng probinsya. Nakapalibot dito ang munisipalidad ng Sablan, Itogon, Baguio City at ang lalawigan ng La Union. Noong unang panahon, ang Tuba ay isa lamang baryo ng Baguio City. Ngunit sa pagdating ng mga Amerikano sa Baguio at ginawang kapital ng Benguet ang Baguio City, ay naging township na ang Tuba. Ngunit bago pa man dumating ang mga Amerikano sa Tuba, at sa panahon ng mga Espanyol ay may mga katutubo nang nakatira dito at pinaniniwala sila ang unang humarap at nakipaglaban sa mga Espanyol na sumubok i-colonize ang Cordillera. Nang mapataboy ng mga taga-Tuba ang mga Espanyol, ay may mga katutubo mula Kalinga, Ifugao at mga karatig probinsya ng Benguet ang pumunta sa Tuba at dito na nanirahan. Sa ngayon, ang munisipalidad ng Tuba ay binubuo ng 12 barangay. Ang Barangay Ansagan, Camp 1, Camp 3, Camp 4, Nangalisan, San Pascual, Tabaan Norte, Tabaan Sur, Tadyangan, Taloy Norte, Taloy Sur at Twin Peaks. Ang Tuba ay nagmula sa word na tuva. Ito ay isang proseso ng pangingisda sa lugar, kung kaya't ito ang pinangalan hanggang sa naging Tuba ito. So may alamat kung saan nagmula ang Tuba. Basically, nagmula siya sa Tuba. Sinasabi nila na noong unang panahon ay may isang matandang lalaki na nakatira sa lugar kung nasaan na ngayon ang poblasyon. Nakahiligan daw niya na magtanim ng mga halaman at isa na rito ang saligaw plant. Isang nakakalason at nakakamatay at kung nagkamali ang pagkakahanda nito, ay yun nga, nakakamatay. Isang araw daw ay aksidenteng nahulog sa ilog ang katas nito at nakita nila ng mga isda ay nahilo. So, yun, naging paraan na ito ng pangingisda at naging parang sikat na paraan na ito ng pangingisda sa lugar. Kaya tinawag nila ang lugar na Tuva. Hanggang sa lumaon ay naging Tuba na ito. Dako naman tayo sa Sablan. Sablan na kilala bilang Fruit Basket of Benguet. Ang sablan ay nagmula sa puno na tinatawag na sabdang, na karaniwang matatagpuan malapit sa ilog. Walang orihinal na naninirahan sa munisipalidad ng Sablan, kundi ang mga immigrants o ang karatigbayan nito tulad ng Tuba, Kabayan, Bukod, La Trinidad at Atok. Karamihan dito ay mga Ibaloys, kaya naman ang wika nila ay Ibaloy. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang Ibaloy ay hindi na masyadong nagagamit dahil nagsimula ang migrasyon sa Sablan noong 1900 at maraming lowlanders ang nag-migrate sa Sablan dahil malapit lang ang boundary ng Sablan at sa lowlands. Kaya naman Ilocano na mostly ang nagagamit na salita sa Sablan. Isa ding dahilan ang intermarriage kung bakit napalitan ang orihinal na wika na ginagamit sa Sablan. Dahil sa pagpapakasal
o pag-aasawa ng mga tao mula sa iba't ibang grupo o etniko. Halimbawa na lang ang pag-aasawa ng Pilipino at Amerikano. Dahil sa migrasyon at intermarriage, napagpasyahan na ang Ilocano na lamang ang gamitin dahil ito ang karamihan na naiintindihan ng lahat. Ngayon, dumako naman tayo sa di-material na kultura. May 3 dominanteng wika ang munisipalidad ng Itogon, Tuba at Sablan. Ang una ay ang Ibaloy, pangalawa ay ang Kankanay, pangatlo ay ang Ilocano. Ang Ibaloy ang pinakaunang nanirahan sa munisipalidad ng Itogon at Tuba. Ang Ibaloy ay nangahulugang mga taong naninirahan sa mga bahay. May iba pang termino nito gaya ng Inibaloy, Ivadoy at Nabaloy. Pangalawa, ang Kankanay. Ang Kankanay ay hindi masyadong malalim na gaya ng Kankanay ng mga mountain province. Dahil sa migrasyon at pangangalakal, naimpluwensyahan ng mga taong gumagamit ng malalim na accent o ayog ng Kankanay. Ilan sa mga bahagi ng Itogon at Tuba ay gumagamit ng wikang Kankanay pero hindi siya malalim. Mababaw lang ito at may sarili din silang accent or ayog. Pangatlo ay ang Iloco o Ilocano. Ang Ilocano ay nagmula sa mga lowlanders at halos kabuuan ng Hilagang Luzon ang gumagamit nito. Kung kaya't dahil na din sa migrasyon ay naimpluwensyahan din ang munisipalidad ng Sablan. Kung kaya't halos Ilocano din ang kanilang wika doon. Ating silipin ang festival o piyesta ng munisipalidad ng Itogon. Meron lamang tayong 2 festival at ito ay ang Ampukaw at Kolos Festival. Ang Ampukaw Festival ay pinagdiriwang sa Barangay Ampukaw at ginaganap ito tuwing Enero. Ito ay paggunita sa anibersaryo o foundation anniversary ng barangay. Tampok dito ang iba't ibang pagtatanghal, mga booth, laro, at pageant. Ang pangalawa naman ay ang Kolos Festival ng Barangay Tinungdan. Ito ay ginaganap tuwing ikalawang linggo ng Pebrero. Ito ay isang pagdiriwang ng pasasalamat na nagpapakita sa natatanging kultura at tradisyon ng 3 pangunahing tribo, ang Ibaloy, Kalangoya at Iwak. Itinatampok nito ang tradisyonal na ritual ng panghuhuli ng baboy na sinusundan ng mga kultural na palabas, sayaw, musika, mga paligsahan at pagluluto ng mga katutubong pagkain. Sa festival naman ng Sablan, tinatawag itong Fruit Festival. Ginagawa itong isang buwang pagdiriwang mula Agosto 7 hanggang September 4 bilang bahagi ng patuloy na pagbangon ng ekonomiya para makalahok ang residente at mga turista sa kaganapan. Malaking tulong ang fruit production sa pag-unlad ng bayan. Ang festival na ito ay isa ring uri ng pasasalamat upang humingi ng pabor para sa isang mas masaganang ani sa buong taon. Tuwing Setyembre naman ay pinagdiriwang ang Aba Festival sa Tuba. Isinasagawa ito upang ipagdiwang ang masaganang ani at produksyon ng isa sa mga pangunahing produkto ng munisipyo. Ito ay ang Aba o kung tawagin ay pising. Tuwing may Aba Festival ay nagtatampok sila ng mga palaro kagaya ng Aba Cooking Contest at Biggest Aba. Dumako naman tayo sa mga kaugalian sa Itogon. Una na rito ay ang pagmamana. Ang pagpapasa ng mana ay isa sa mga nangungunang nakaugalian sa lugar ng Itogon, na nangangahulugang pagpapasa ng mga gamit o ari-arian para sa mga sumusunod na henerasyon. Ang mga magulang, kapatid na lalaki at tiyuhin ang may karapatan na humawak sa yaman. Ngunit bakit nga ba sinasabing ang lalaki ang mas may karapatan na humawak sa yaman
o mana kumpara sa mga babae. Dahil yan sa paniniwala nila noon na ang lalaki ay mas may responsibilidad pagdating sa pagtatrabaho at pagtustos sa mga pangangailangan para sa kanilang pamilya. At hanggang ngayon, ang kaugaliang ito ay hindi pa rin nawawala. Isa pang prinsipyong pinapairal sa Itogon ay ang pagkakaroon ng mga kamag-anak ng pantay-pantay na hati sa mana. Nangyayari ito kapag yung nagpapamana ay walang sariling pamilya, kaya sa mga kamag-anak na lang na ibabahagi ang pamana. Walang lamangan dahil lahat ay pantay-pantay na nababahagian. Pangalawa ay ang paglibing. Ang paglilibing naman sa isang tao ay depende sa kanyang estado sa buhay. Para sa mga walang panggastos ay simple lang na kung saan ay nagtatawag sila ng mambunong upang magsabi ng huling dasal. Sinasama na dito ang paghingi ng tawad para sa mga kasalanan ng namatay at pagbebendisyon o pagbabasbas sa pamilyang naiwan. Sa ibang lugar sa Itogon ay ginagawa pa rin ang kaugaliang ito hanggang ngayon. Pero karamihan sa panahon ngayon ay ang mga pari na ang nagdadasal at nagbabasbas para sa mga patay at sa mga pamilyang naiwan. Para naman sa mga mayayaman o yung mga may kaya sa buhay, nagkakaroon ng kanyaw na nagtatagal ng di kukulanging 1 linggo. Minsan ay umaabot pa nga ng 2 buwan. Pangatlong kaugalian ay ang ritual. Tulad din sa ibang mga lugar, ang kanyaw ay hindi mawawala sa mga kaugalian sa Itogon. At ang kanyaw ay isang ritual na ginagawa sa isang pagtitipon. Ito ay ginagawa hindi lamang para sa paglilibing, kundi para rin sa mga masasayang selebrasyon, gaya ng masidhing pag-aani, pasasalamat sa pagkakagamot at iba pa. Pang-apat ay ang binnadang. Ang binnadang ay isang kultura o kaugalian ng mga Cordilleran. Samantalang sa mga lowland naman ay tinatawag itong bayanihan, kung saan ipinapakita ang diwa ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa sa panahon ng kagipitan. Sa mga lugar sa Itogon, talagang makikita mo ang walang alinlangang pagtutulungan ng mga mamamayan. Halimbawa kapag nagkaroon ng mga pagtitipon ay palagi silang nagkakaisa na parang palaging nasa isip nila na hindi nila pwedeng palagpasin ang pagtitipong iyon o kung may nangangailangan man ng tulong. At dahil sa kaugaliang ito ay naiiwasan nila ang away at gulo. Sa kaugalian naman ng tuba, una rito ang sangbo. Ito ay kapag ang isang tao ay nanaginip tungkol sa isang patay na tao, ay sinasagawa nila ang ritual na ito. So, kapag nanaginip yung kamag-anak ng patay, ay isinasagawa nila ang ritual. O minsan naman ay sinasagawa rin ang sangbo kapag kunyari nagpakanyaw ang isang pamilya. Tapos parang pagkatapos ng kanyaw parang nafi-feel ng nagpakanyaw na kulang yung ginawa nila. So yun, magpapasangbo sila. Tapos ang sambo rin ay kagaya ng kaugalian sa kabayan o sa isang Benguet group. Na kung saan kapag nanaginip ang isang tao ng patungkol sa kayamanan or swerte, ay nagpaparty sila ng baboy. At ang liber ng baboy ang paraan upang matukoy kung nasaan ang kayamanan o kung ano ang kahihinatnan ng swerte na napanaginipan nila. Dito sa tuba, kapag ginagawa ito, ay kailangang native na baboy ang maparte. O kung mistiso naman, ay kailangang all black lamang ito. May bayanihan system rin sa tuba. Ito ay ang aduyunan. Ito ay pagtutulungan sa paggawa ng bahay, ripraps at bakod. Sa paggawa naman sa mga gawaing pangbukid, halimbawa sa bayanihan system sa paggawa ng patubigan o kanal ng tubig, ay tinatawag nila itong kamal. So, magkaiba ang aduyunan at ang kamal sa tuba. Tinoshow, ito ay paraan ng pagpapamana sa tuba. Traditional na kasanayan ng pagturo gamit ang isang daliri ng isang ari-arian na ipapamana. Ang mga nakakatanda ang mga saksi sa ganitong kasanayan.
So, naniniwala sila sa kaugalian na ito na dapat ang lalaki ay makakatanggap ng mas maraming mana kaysa sa babae dahil ang mga lalaki ang responsable sa pagpapalaki ng angkan. At tinatawag din nilang tabu ang pagbebenta ng kagamitan at lupang naipamana sa isang tao. Pati rin ang pagpapahiram sa mga kasangkapan o instrumentong musical sa mga hindi kaano. So kapag napamanahan ka ng halimbawa sets of gongs, ay hindi mo pwedeng ipahiram ito sa hindi mo kaano-ano. Dapat yung ka-relatives mo lang. Yung mga yung second cousin ganun ay hindi pwede. Dapat hanggang sa first cousin or first degree relatives lamang. Ang tungtong ay isinasagawa ng mga taong nagkaroon ng alitan o hindi pagkakaunawaan. Ito ay sinusubaybayan ng mga nankakaama o elders. Ang gawang ay ang paraan ng pagtuturo sa salarin o may sala kung saan ang suspect ay isasawsaw ang daliri sa kumukulong tubig at ang masasaktan o magsaswell ang kamang siyang may sala. So ang gawang ay ginagawa tuwing may tungtong. Kung sa tungtong na ginawa ay hindi pa rin nagkakaayos ang dalawang panig, ay pupunta ang dalawa sa parang kumukulong tubig tapos isasawsaw nila yung kamay. So, kung sino yung masasaktan o magre-react sa init ng tubig, ay siya yung nagkasala. Pinaniniwalaan nila itong accurate daw sa kanila ang kaugalian ito. Kaugalian din dito ang kanyaw. Idinadaos upang magpasalamat at paghingi ng gabay at tulong at upang pagtibayin ng magpapakanyaw ang katayuang sosyal nito sa komunidad. So, kapag daw magpapakanyaw ka, ay isa ka na daw sa mga mayayamang miyembro ng komunidad. So, minsan umaabot ang kanyaw sa tatlong araw at nagsasayaw sila dito ng tayaw non-stop. Tapos kapag magpaparty muli ng baboy, ay dapat sinasabay nila yung parang pagkatay sa baboy para maisabay yung iyak sa uni or sa tunog ng gongs. Ang diyaw naman ay isang ritual na ginagawa bago pumasok o manirahan sa bagong bahay. Ang pinaparty dito ay baboy. Minsan pwede rin ata yung manok. Ang kusday naman ay isang ritual na ginagawa tuwing nagkakaroon ng gawat o shortage ng pagkain. Dumako naman tayo sa kaugalian, partikular na sa sablan. Narito ang mga kaugalian patungkol sa kasal. Una na dito ay ang kaising. Ito ay kasunduan ng parehong magulang ng babae at lalaki na ang kanilang anak ay magpakasal kapag nasa tamang edad na sila, kahit na hindi sila magkasintahan o kahit hindi nila nakita ang isa't isa. Makikita natin dito ng mga magulang ang siyang nagpapasya kung sino ang mapapangasawa ng kanilang anak. Ito ay nakagisnang kaugalian nila noon, ngunit bihira na lang sa panahon ngayon. Sunod ay ang tinatawag nilang shening. Ito ay ang pagkatapos ng kasal, kung saan ang babae ang siyang pupunta at makikitira sa bahay ng lalaki o kasama ang pamilya ng lalaki. Sunod ay ang kalon. Ito ay uri ng kasal kung saan pag ang isang lalaki ay may nagugustuhang babae, sasabihin niya sa mga matatanda sa kanilang lugar. Pagkatapos ay ang mga matatanda ay pupunta sa bahay ng babae para pag-usapan ito, or yung tinatawag nilang tungtong. Pagkatapos ng tungtong o pagkatapos nilang pag-usapan, ay magkakatay sila ng baboy, pero ang gagastos ng lahat ay yung lalaki. Ngunit kapag sa huli ay hindi gusto ng babae yung lalaki, ay babayaran ng babae lahat ng ginastos ng lalaki. So, yun yung tinatawag nilang kalon. Sa mga kaugalian naman ng patay or
patungkol sa patay or sa mga sakit. Una dyan ay ang tinatawag nilang kafe. Ito ay isang ritual na ginagawa ng mga naulilang miyembro ng pamilya pagkatapos ng libing para sa paggalang at pasasalamat. Sunod ay ang sedpang. Ito ay isang ritual na ginagawa kapag ang isang miyembro ay nanaginip tungkol sa isang namatay na ninuno o may sakit. Ang tayaw ay ginagawa sa pamamagitan ng kumpas ng tradisyonal na mga instrumento na tinatawag na kalsa or brass gongs at sulibaw. Ito ay para sa pagpapala at mahabang buhay. Buyon naman ay isang ritual para malaman ang sanhi ng misteryosong pangyayari, tulad ng paulit-ulit na sakit na isinasagawa ng mga mamudyon. Kapag sinabi nating mamudyon, ito ay yung mga taong may kapangyarihang ipaliwanag ang isang misteryo. Kumbaga, kaya nilang hulaan yung sakit or kaya din nilang manggamot ng mga sakit. Ginagamit din ito upang malaman ang kinaroroonan ng mga ninakaw na bagay at ang mga nagnakaw. So yun, bukod sa mga nalalaman nila yung mga sakit ng mga tao, ang mamudyon din ay kaya nilang malaman yung mga bagay na nanakaw sa isang tao. Dumako naman tayo sa paniniwala ng Itogon. Una ay ngilin. Makikita sa PowerPoint na ito ay tumutukoy sa isang partikular na panahon ng pahinga at pag-iwas dahil sa mga kapuspalad na pangyayari o mga pangyayari na maaaring nakasakit sa isang miyembro ng work gang. Minsan ang isang ngilin ay maaaring maging sa buong komunidad. Ang mahigpit na pagsunod sa ngilin ay pumipigil sa mga miyembro ng gang sa trabaho kahit na mahigit 1 linggo o minsan 1 buwan. Pangalawa, ang pagnakaw sa ginto ay kamalasan. Ang anumang pag-uugali na itinuturing na nakakasakit sa mga espiritu na nagpapanatili ng ginto ay mahigpit na tinatanggal sa lugar ng trabaho. Ang sinumang miyembro na lumabag sa protocol ay mabilis na inaalis sa gang at pinagbabawalan mula sa lugar ng trabaho. Pangatlo, pamakan. Sa salitang pamakan, ito ay uri ng ritual ng mga katutubo sa Itogon kung saan hinihingi ang gabay at tulong ng mga ninuno. Pang-apat, ang kapangyarihan ng mambunong. Ang mga kapangyarihan ng mambunong ay labis na pinaniniwalaan at nirerespeto sa aming lugar dahil sila ay may angking kakayahan na makita kung sino ang gumawa ng sala at makagaling sa isang may sakit na pinaniniwalaan na gawa ng isang espiritu. Sila ay nagsasagawa ng ritual at kumakatay ng hayop upang makita ang resulta sa atay ng animal. Karaniwang kinakatay na hayop ay manok, aso at baboy. Panglima sa mga paniniwalang Itogon ay ang kapangyarihan ng mambunong. At ang mga paniniwalang ito ay sunggab. Ang sunggab ay nangyayari kapag ang isang tao ay nakasulubong o nambulabog ng isang espiritu. Pinaniniwalaan ng espiritu ay gumawa ng sakit para sa taong nakasalamuha nito. Ngayon, dumako naman tayo sa paniniwala sa munisipalidad ng Tuba. Una ay ang The Sun o araw. Naniniwala sila na may masamang pangitain ang dulot ng pabilog na singsing na pumapalibot sa araw dahil magkakaroon daw ng bagyo o lindol. Pangalawa, yung moon, the moon or yung buwan. Naniniwala sila na malaki ang impluensya ng buwan sa lahat ng bagay. Halimbawa, ginagawa nilang parang talaarawan o kalendar ang kabilugan ng buwan. Sa pagtatanim, ang kabilugan ng buwan ang nagsisilbing tanda kapag sila ay
magtatanim ng palay sa kabilugan ng buwan. At inaasahan nila na sa susunod na kabilugan ng buwan sila mag-aani. Pangatlo ay ang Atoros. Kadalasang pinaniniwalaan ito ng mga matatanda na sila daw ang mga sinaunang naninirahan dito sa ating mundo at sila ay nakikisamang mabuhay sa mga tao. Halimbawa, kapag ang isang matanda ay mananalangin sa hapagkainan, tinatawag niya ang mga ito upang basbasan ang kanilang mga pagkain. At tinatawag din sila para makikain. Pang-apat ay ang Butatu. Ito ay pinaniniwalaan nilang isang nilalang na may kapangyarihang gumawa ng ilaw at nagpaparami ng mabilis. Makikita ito sa mga kagubatan, sa mga kabundukan, at pinaniniwalaan nila na ang mga ito ay nagsisilbing liwanag kapag ikaw daw ay nawawala o hindi makarating sa inyong pupuntahan. Marami daw ito sa Santo Tomas tuwing gabi. Ngayon, dumako naman tayo sa paniniwala sa munisipalidad ng Sablan. Mga paniniwala kapag buntis. Dapat maging mapili sa pagkain. Kung ayaw mong magkaroon ng kambal na anak, bawal kang kumain ng kambal na saging. Ang pag-awit sa panahon ng pagbubuntis ay magre-resulta ng iyaking sanggol o bata. Bawal magtahi ng damit ang buntis para hindi pupulupot ang umbilical cord sa leeg ng sanggol. Sunod, paniniwala sa kasal. May mga buwan na bawal o dapat iwasan kapag sa kasal. Una ay ang Pebrero. Malas daw dahil kulang ang araw nito at sa buwan na ito ay inaasahan ang pabalik-balik na sakit. Bawal din ang Marso dahil sa lokal na dialekto ay marsuod na nangangahulugang guguho o pagbagsak. Sunod, masamang sinyales sa kasal kung may mahulog at nabasag sa panahon ng pagdiriwang ng kasal. Pinaniniwalaan din nila sa pag-aani na bawal maglagay ng pera sa bulsa sa pag-aani dahil magdudulot ito ng mahinang ani o kita. Pinaniniwalaan din nila na sa panaginip na kung ang isang miyembro ng pamilya ay nakakita ng patay na hayop o nakakita ng hayop na pinapatay, ay ito daw ang tanda ng kasawian. Pinaniniwalaan din nila na isang sumpa sa mga naulilang pamilya kung hindi nila sinusunod ang mga hakbang o kinakailangan gawin na ritual sa isang patay at sa libing. Dumako naman tayo sa mga piling bugtong ng nasabing tatlong munisipyo. Una, brown plus green plus white equals red. Ang sagot ay muma o beetle nut. Ikalawa, tambol ni Mang Lucio, butas ang dulo. Ang sagot ay sulibaw. Ikatlo, kaharian ni Ama, mga halaman ang nakatira. Ang sagot ay hardin o bukid. Pang-apat, maliit na nilalang, malaki ang atraso, laging hinahanap ng mga tao. Ang sagot ay ginto. Dumako naman tayo sa kwentong bayan ng Itogon. Ang pamagat natin ngayon ay kung saan nagmula ang lugar ng Balingway. Sa Pasdong naninirahan ang isang magkasintahang nangangalang Nugal at Katuray. Isang sanggol na lalaki ang sinilang sa kanilang buhay pag-ibig. Ngunit sa kasamaang palad, maagang namatay ang mag-asawa at naiwan ang sanggol na ulila.
Si Kiampas, isang nakikiramay na babae, ay dinala siya sa kanilang mga kamag-anak sa Daklan. Lumaki ang bata bilang isang kagalang-galang na lalaki na nangangalang Dominguez. Napangasawan niya si Bakjot, ang anak ng matandang si Toto, isang mahusay na mangangaso mula sa tuding. Si Toto at ang kanyang manugang na si Dominguez ay nakatuklas ng mga gold nuggets habang nangangaso sa isang lugar na tinatawag na Antamok. Ang pagtuklas ay nalaman ng ibang mga katutubo na naninirahan sa malapit at hindi nagtagal ay sumama sa kanila para sa layunin ng pagmimina ng ginto. Dahil sa tuloy na pangangaso ng mga katutubo ng Antamok, naubos ito. Napilitan si Dominguez na maghanap ng magandang lugar ng pangangaso. Sa silangan ng Antamok, nagpasya siyang magtayo ng isang barong-barong sa mas mataas na antas habang ang mas mababang lugar ay ginamit bilang isang sakahan. Nagbigay din ang ilog ng magandang lugar para sa pagpan ng ginto. Ang lugar na iyon ay naging kilala bilang Balingway. Ito na ngayon ay ang sentro ng Itogon. Dumako naman tayo sa material na kultura, ang kasuotan. So, sa Itogon, palingay, tapos tapis o iten ang katawagan sa kasuotan ng babae. Ito ay may kombinasyon ng kulay na pula, itim at puti. Sinasamahan din ito ng kwentas at palayok sa ulo. Sa lalaki naman, tinatawag nilang wanes, bahag o bedbed. Ito ay kasuotang pang-ibaba ng mga lalaki. So, ang mga lalaki ay nagsusuot lamang, o sa Itogon, ang mga lalaki ay nagsusuot lamang ng pang-ibaba at hindi sila nagsusuot ng pang-itaas. Dahil ayon sa kaugalian, hindi na kinakailangan ng mga lalaki ng pang-itaas dahil dapat nakikita yung mga tinta sa katawan o yung mga tattoo. Dahil ang mga tatong ito ang sumisimbolo sa katungkulan nila sa komunidad. Ang mga wanes din nila ay sadyang ipinapagawa. Minsan, ang standard na sukat nito ay 10 hanggang 15 pulgada at ang lapad at may 3 hanggang 5 pi ang haba. Pero minsan sinasadya ang paggawa nito lalo na kung yung magsusuot nito ay may katabaan para matakpan ang pribadong parte ng lalaki ng maayos, ay ina-adjust nila yung width at length ng wanes. So sa mga kasuotan na ito ay particular ang kulay pula at itim at maging ang puti sa kulay ng mga threads na nagamit. So may kahulugan ng mga ito at sumisimbolo ang pula sa kagitingan, kalayaan, digmaan at dugo. Ang itim naman ay nauugnay sa makadiyos na mga ritual at itinuturing na misteryoso at mahalaga. Habang ang puti ay kadalisayan at kapayapaan. Sa tuba at sablan naman, halos magkaparehas lang sila ng kasuotan o ng damit. Sa babae ay tinatawag itong kambal, libot at singit. At ang sa lalaki naman ay parehas na tinatawag na kubal. Ngunit sa sablan lamang, ang kasuotan ng babae ay nilalagyan nila ng parang ulos. Tapos, may rin pala, sa 3 munisipalidad, may kahulugan ang kulay ng kasuotan. Kung ang kulay ng kasuotan ay red, black, and white, ito ay nagsasaad na ikaw ay nasa middle class. At ang kulay green, yellow, o kapag green at yellow, o kapag may naghalo-halo na lahat ng kulay, yung red,
black, white, at may yellow at green pa. Ito daw ay nagsasaad na ikaw ay nasa pinakamayamang pamilya. At ang black and white ay nasa mababang katayuan. Sunod ang mga kasangkapan sa kultura. Pamilyar naman sa atin ang mga katutubong instrumentong ito na ginagamit sa pagdiriwang katulad ng kanyaw, ritual, at tuwing sasayaw ng tayaw. Familiar sa atin ang gangsa, takik, at sulibaw. Yung takik ay dalawang metal na pinapalo sa isa't isa para magkaroon ng tunog ito. Ang mga ito ang ingat yaman na minana natin sa ating mga ninuno. Ito din ang nagsisimbolo ng ating kultura at pagkakakilanlan. Sunod ang kodeng o kolosyeng o kalsyeng. Iisa lang po iyan. Iisa ang ibig sabihin, ngunit may iba't ibang tawag. Ito ay katutubong instrumento na ginagamit upang sabayan sa pag-awit. Kalaleng ang tawag din nila sa ibang dialekto. Ito ay gawa sa kawayan na isang plauta sa ilong. Karaniwang halos 2 talampakan ang haba ng kalaleng o kolosyeng na ito. May mga butas ito sa gilid na pinipigilan ng mga daliri upang gumawa ng mga nota. Ang instrumentong ito ay sikat sa mga lalaki at ginagamit sa panliligaw. Dumako naman tayo sa mga kasangkapan sa paghahanap buhay pagmimina ng itogon. Una ay anaconda. Ang anaconda ay isang katawagan sa ventilador at daanan ng hangin papunta sa loob ng usok. Pangalawa ay bagon. Ito ay may kalakihan at may kaliitan na klase ng kariton na kadalasang gawa sa kahoy at metal na ginagamit sa paglalabas at pagpapasok sa mga batong may halaga na pinoproseso. Pangatlo ay dosmano. Ang dosmano ay isang malaking mason na may bigat na 8 to 12 pounds at ginagamit sa mga mas malalaking bato na gustong biyakin ng minero. Ang bore-mill, ito ay isang malaking makina na gawa sa makapal na bakal na may espasyo sa loob na nagsisilbing gilingan na siyang pumipino sa mga naba na bato. At ang panglima ay gang. Ito naman ay gawa sa clay pot at dito mismo niluluto ang ginto. Pang-anim ay sample pan. Ang sample pan ay gawa sa manipis na bakal at hugis plato na ginagamit sa paghihiwalay sa mismong ginto at sa linang o mga dumi nito. Pang-pito ay spot. Ang spot ay katawagan naman sa gamit na ilaw ng isang minero sa pagmimina. At ang panghuli ay gaidan o alidan. Dito naman pinipino ang mga mabuhanging ginto at dito rin nilalagyan ng mercury upang mapuro ang ginto. Dumako naman tayo sa mga kasangkapan sa paghahanap buhay agrikultura. Una ay ang piko. Ang piko ay ginagamit sa mga matitigas na lupa na hindi kayang bungkalin ng gabyon. Karaniwang ginagamit ito sa hardin. Pangalawa ay ang tinatawag na wheelbarrow or cartilla. Ito naman ay tawag sa pinaglalagyan ng lupa o mga dumi upang dalhin sa isang partikular na lugar upang itapon. Pangatlo ay ang tinatawag na pala. Ito naman ang tawag bilang panghakot ng lupa o minsan ay ginagamit ding panghukay ng lupa. Pang-apat ay ang gabyon o tinatawag na asarol. Ginagamit ito kadalasan sa mga hardin upang magbukal ng lupa at isaayos ang lupang pagtataniman ng mga butil ng gulay. Kalaykay. Kalaykay ang ginagamit
upang isaayos ang mga lupang pagtataniman at kadalasan ding ginagamit upang tanggalin ang mga damo o dumi sa lupa. Pang-anim ay tinatawag na tinidor. Ito naman ang tawag upang ipino ang mga lupa na nabungkal upang mas maayos ang pagtataniman. Pang-pito ay ang tinatawag na dahom. Ito ay ginagamit sa araw ng pag-aani ng palay na karaniwan ay mga palay na malagkit. Pang-walo naman ay tinatawag na digao, ligao o bigao. Ito ay ginagamit sa paghihiwalay ng bigas at dumi upang ito ay malinis na mailuto. Ginagawa ito matapos ibayo o dikdikin. Pang-siyam ay ang tinatawag na alo o bayo. Dito nilalagay ang palay upang maihiwalay ang bigas at balat nito. Dito din dinidikdik ang palay. At ang pang-sampo ay ang tinatawag na karit. Ang karit ay ginagamit naman upang mang-ani ng palay. Kung tungkol sa pagkain naman ang pinag-uusapan, ang tinatawag na watwat ang kinahihiligan ng mga tao sa Itogon. Sa pagkakaalam ko nga ay nauso din doon ang sinabi nilang pitok na waday asok, waday watwat. Ang watwat pala ay karni ng baboy na tinadtad sa malalaking piraso at pinagsasaluhan ng maraming tao. Ang pangalawa ay ang kiniing o kinuday. Ito ay karni ng baboy na pinausukan sa loob ng 2 linggo o mahigit pa. Ang susunod ay ang tapoy o mas kilala rin bilang rice wine. Ito ay binuo mula sa bigas. Nilakha ito mula sa purong malagkit na bigas at nilalagyan ng pampalasa na tinatawag na bubod. Karaniwang makikita ito sa mga mahahalagang okasyon tulad ng kanyaw. Atin namang alamin ang huling material na kultura kung saan ibabahagi ko sa inyo ang katutubong tirahan na makikita sa Tuba at Itogon. Kung makikita sa larawan, ang katutubong bahay sa Tuba at Itogon ay kubo na tinatawag na balay sa Ilocano, baeng at kadafaw sa mga Ibaloy. Parehas itong gawa sa kawayan, pugon at tabla. Ang pinagkaiba lamang ay sa Tuba na may 5 tungkod na nagsisilbing pundasyon at mayroong 1 kwarto ngunit walang bintana. Sa Itogon naman, makikita na wala itong tungkod, nakadikit sa lupa, may mataas na bubida na sa kubong alam natin ay walang bubida. Walang kwarto, ngunit may 1 bintana.